Ay, hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Eto, gumagawa naman tayo ng antena natin, no? So, ano bang content ko today? Ayun, kung makikita nyo doon, may mga antena pa ako doon ginagawa ko. May isang full wave Omni, then may X700, no? So, ito ang project ko today, guys, oh. Itong aking winning antenna ng J-Pol. Ito yung aking J-Pol black and white. Medyo pinatibay na natin to, guys. So, ito kanya loading coil. So, mag-experiment ulit tayo. So, pinalaki ko na kasi itong ano nito, itong element nito. So, try ko magdugtong. Dudugtungan ko ng 5/8 wavelength, no? So, paano ba magdugtong? Hindi naman pwedeng dugtong na ilalagay lang natin na ganun, no? Kasi may mga sukat yan, no? Yung sa iba nakikita ko, kinaklam lang dito. Pero, ang proper niyan, pag nagdugtong tayo ng another, for example, 5/8 wavelength, no? Maglalagay ka ng fishing coil. So, kung familiar kayo sa Rainbow Ranger, no? Naglalagay sila ng anong tawag doon? Parang katol, no? So, eto, tapos may parang tawag namin doon, dapuan ng kalapati. So, parang nakaganon, may sukat siya. Pero sa akin, parang hindi matibay yung ganun, guys, no? Kaya, magdudugtong ako ng 5/8 wavelength. Maglalagay ako ng coil dito, no? Instead na yung coil na ganon, hindi ko alam kung anong tawag dun eh. Ang gagawin ko, maglalagay ako ng coil. Ito itong coil natin, no? So, lalagay natin dito sa loob to ng PVC. Tapos, parang ganyan ang mangyayari, oh. Dito, i-repeat natin to. Tapos, doon sa dulo, so may sukat to. Dito sa dulo, yung idudugtong nating aluminum na 5/8, no? Tingnan ko kung hindi magbabago is WR, no? Kasi first time kong gagawa nito ng J-Pol, nadudugtungan natin, no? So, tingnan natin. Abangan natin, no? So, let's go. A few moments later. Alright, guys. So, nagawa na natin yung ating idudugtong ito. So, 5/8 wavelength, no? Ito, mga 4 feet yata ang haba nito. Ayan. So, sa loob syempre yung ating sikretong malupit. Yung ating fishing coil, no? So, ganito ang ginawa natin instead na yung kung tawagin nila parang katol, no? Kasi ayaw ko ng ganun, parang hindi matibay. So, eto kasi nasa loob yung coil. Tapos, susunod natin ito. Ito pinaka main na ano niya. So, ilalagay natin dito. Ayan, oh. Alright. So, parang medyo mahaba na to. Ayan, oh. So, mamaya papakita ko sa inyo yung finished product, no? At tingnan natin kung obra to. Let's go. A few moments later. Okay guys, ito na ang ating
upgraded version ng J-Pol Black and White. O, ayan o. May dugtong na siyang 5/8 wavelength, no? So, moment of truth. Titingnan natin ang QR, no? So, first time nating upgrade to, guys. Ayan, no? So, medyo mahaba na siya. Okay. Ayan ang cable. Oop. So, ito ang Nano BNA. Oh my God. Tingnan nyo guys ang ganda na SWR niya, oh. From 144 to 146. Tingnan nyo yung graph sa baba. Flat 1. So 50 ohms. Then yung phase angle niya, ang ganda. So patakbuhin natin. Ayan, oh. So flat 1 ang amateur band 144 to 146. Hindi tumaas guys, oh. Okay. From 144 to 146. Flat 1 ang kanyang SWR. I-adjust pa natin. Pwede pang bumaba siguro to. So guys, chinek natin. Pwede pa rin kayong bumaba ng amateur band, no? So kita ninyo naman yung SWR, no, sa baba. Lahat flat 1 sa amateur. Mamaya testingin din natin sa analog, no. Of course i-contact natin. So check naman natin ang UHF. So guys, maganda rin ang tune sa UHF. Pansin nyo yung mga yon, nagka-carve na yun pababa. Flat 1 lahat yon. So eto, flat 1 sa 430, 438, so 50 ohms. Phase angle niya maganda. So ayan, oh. 445 flat 1. So ganda ng SWR. Perfect ang SWR ng upgraded natin. So gusto kong testingin guys sa analog, no. Isasalang ko sa SX200. Let's go.